Mayor Duterte, Marcos administration encourages criminals. Ay, may ganun siya. My goodness. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Ang nagsasabi lang na problema ang peace and order, mga DDS, kasi for some reason, hindi sila makapaglakad sa gabi. Baka kasi sila yung addict. Diba? For some reason, bakit nagtataka ako, bakit hindi sila makapaglakad sa gabi? Pag bida-bida, utos ni Baste. Pagkapalpakan, kasalanan ng iba. Tumiyak. Iyakin to si Baste. I was mayor of Davao City, but then I got high. Si Mayor Duterte, nasopla bigla ni Attorney Claire. Manahimik na lang kasi kung ayaw masopla. Or kung gusto magsalita, maging factual. Okay lang naman yun eh. Wala namang problema kasi na maging factual. Ang problema kasi sa mga DDFs na to, ang hiling nilang gumawa ng kwento. Ba't hindi sila, mga katsero, marites talaga sila. Legit. Okay, tira na. For example, ito sinabi ni Baste. Mayor Duterte, Marcos administration encourages criminals. Ay, may ganun siya. My goodness. Saan banda, guys? Kasi, kaya siya nagsalita ng ganyan dahil nagkaroon ng nakawan sa kanyang lugar. Imagine, nagkaroon ng nakawan sa lugar mo, sinisip mo presidente ng Pilipinas. Ito yung ito yung dulot ng pagiging nipo niya ng pagboto ng mga Davaoeños kay Duterte. Ayan, yan, nipo. Yan ang resulta ng pagiging nipo nila, di ba? Nipo baby kasi. Marami pa lang tatanong sa akin, ano daw yung Nipo Baby? Sa pagkakaintindi ko, Nipo Baby ay mga pinamanahan. Usually, ginagamit yan sa mga korporasyon, sa mga negosyo. Na yung may-ari ng negosyo, syempre may pamilya siya, meron siyang anak. Kahit hindi magaling yung anak, kahit walang alam yung anak, ilalagay sa posisyon, sa mataas na posisyon para lang masabi na, ayun, to keep the business in the family. Nepotism, yan. Yun ang Nipo Baby. Isang halimbawa ng Nipo Baby sa gobyerno, yan, yung mga Duterte, yung tatlong Duterte. Nepotism, bawal sa government yan. Bawal talaga yan sa government. Pero kung elective position, wala kang magagawa. Tao naglalagay dyan. Saan ka nakakita ng mayor na ang nakawan naganap sa lugar nila. Tapos ang sisisihin niya, national government. As if wala siyang LGU. As if wala siyang PNP. Pero dito nakakatawa kasi syempre, Nipo Baby nga, walang ibang alam kung hindi sisihin ng ibang tao. So sinisisi niya, Marcos administration. Sabi niya, 4 days after a pawn shop here was robbed of millions of pesos worth of jewelry, Mayor Sebastian Duterte alleged that the Marcos administration, whom he described as very lenient on criminals, and PNP chief, who is ugok talaga, really stupid, encourages criminals to do these kinds of criminalities. Ayun na nga. Lunsod mo, isisisi mo sa national government. Sinong ugok ngayon dito, o di si Baste? There's a big possibility dahil ugok talaga tong PNP chief natin, and the president is very lenient on criminals right now. It encourages criminals to do these kinds of criminalities. Anong trabaho mo dyan? Pag bida-bida, utos ni Baste. Pagkapalpakan, kasalanan ng iba. Tumiyak. Iyakin to si Baste. Because I got high. Because I got high. Because I got high. Pararapapapa. I was mayor of Davao City, but then I got high. Ano sabi ni Yusek? And another po, ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga kriminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at aralin mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Saan nakuha yung saan nakuha yung data
ni Yusek Claire. Kasi si Baste, puro ano lang puro chismis-chismis lang. Pero ito si Yusek Claire, merong pinanggagalingang data. Actually, nabanggit natin ito kahapon. Pero papakita ko lang sa inyo. Kasi nadaanan lang to in passing kahapon So, papakita ko sa inyo ngayon yung data na pinanggagalingan Yusek. Ito yun, PNP crime rate lower now than in 2016 to 2018. So, simula 2016 hanggang 2018, mas mababa ang crime incidents ngayon. Bakit? Ano yung comparison? Yung 2022 to 2024, if I'm not mistaken. Ano sinabi ng PNP? Crime rates are down and clearance rates are up, saying there was a 61.87% decrease in index crimes recorded from July 2022 to July 2024 against a comparable period between 2016 to 2018. Ito, mga konsyero, yung sinasabi ni Yusek Claire na mas mababa ang krimen ngayon kaysa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Imagine, mga konsyero, ito pa yung kasagsagan ng drug war. Sinasabi nila, ito kasi mga Duterte very simplistic mag-isip May krimen kasi may drugs. So, pag tinanggal mo yung drugs, tanggal ang krimen. Ha? Really? Hindi naman lahat ng criminal addict. Iba dyan, crime of passion. Iba dyan, crime of necessity. Hindi crime out of being an addict. Diba? Napaka-simplistic kasi ng mindset nila May rape kasi addict. Nagnakaw kasi addict. Diba? Lahat ganun Lahat ng krimen addict Hindi ba pwedeng nagnakaw kasi walang pagkain sa bahay? Mga kotsero, again, the end doesn't justify the means. Hindi porke wala kang pagkain sa bahay, kailangan mo magnakaw. No. That's not what I'm saying. What I'm saying is, mga kotsero, hindi pwedeng i-generalize ang mga bagay-bagay. Na kapag ikaw ay nagnakaw, ibig sabihin ikaw ay addict. What the hell? Hindi lang kasi ito yung numero. Buti sana kung ito nag-iisa lang. Meron din iba. Ito yung isa. PNP reports crime drop by 26.76%. Highlight social media's impact. Ayan. Bababa pa lalo yung ating crime rate. Ito pa, sinopla ng DOJ si Digonggong. DOJ dismisses drug claim of rise in drug crime. Sabi ng DOJ, mga kotsero, based on a report submitted to President Ferdinand Marcos Jr., the total number of crimes reported from July 2022 to January 31, 2024 has dipped to 324,368. This figure is 10% lower than 363,075 crimes logged between December 1, 2020 and June 30, 2022. So, simula nung pandemic hanggang sa bumaba si Digong, 10% ang ibinaba sa krimen. Sabi ng DOJ. Bakit kaya ganun? So, ibig sabihin, mga konsyero, di ba, lagi na sinasabi, ang mga Pilipino, takot lumabas ng bahay, ganyan. So, ibig sabihin, peace and order is a concern. Ngayon, kung peace and order is a concern, primary concern, bakit ang pinakamalaki ay economic, kaperahan ng problema. Tapos, ang peace and order ay 24%. Peace and order came in at 6th place at 24%. Ano ibig sabihin? Hindi siya masyadong problema, ang peace and order. Ang nagsasabi lang na problema ang peace and order, mga DDS, kasi for some reason, hindi sila makapaglakad sa gabi. Ako nagtataka ako, mga konsyero, for some reason, hindi sila makapaglakad sa gabi. For some reason. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Yung mga bata nga sa amin, nagkakalat pa hanggang gabi. Diyos ko, alas 7, alas 8 ng gabi, nasa kalsada pa. Baka mahuli sila. Hindi ko alam, bakit yung mga DDS, hindi sila makapaglakad sa gabi? Baka kasi sila yung addict. Diba? For some reason, bakit nagtataka ako, bakit hindi sila makapaglakad sa gabi? Pinagyayabang nila nung pandemic, walang tao sa labas, puros pulis. Yun yung utos ng presidente during that time. Wala naman talaga lalabas ang bahay. Diyos ko, itong mga DDMs na to talaga, may malang May malang talaga. Sa lugar namin sa Pilipinas, kung saan ako nakatira, sa kanto na yun, merong mobile, tapos 2 motor ng pulis. Kaya siguro mababa ang crime rate sa lugar namin. Baka ganun yung naging diskarte ng mayor kasi. Baka kasi nang inutos ng mayor. Kasi, mga kotsero, at the end of the day, it is the peace and order is the mayor's responsibility. At ang inyo pong, Don't be fooled, mga kotsero. Inuuto po tayong lahat ni Baste Duterte dito. Ang peace and order po ng Pilipinas, trabaho po yan ng mayor or sa mga probinsya, governor. So, kung sasabihin ni Baste na mataas ang level ng krimen sa kanilang lugar, ang itatanong ko po, anong ginagawa mo bilang mayor ng Davao City? Kasi trabaho mo yan. O kuya-kuya-kuya lang tayo. O sisigaw ka lang na papatayin ko kayo. Okay na, trabaho na yon. No, it's not the job. Hindi ko alam kung magsusurvive pa tong political career ni Baste. Pero mukhang nanganganib na rin to.